What guys, good morning mga kalapatids. Dito tayo ngayon, mag-aabang tayo ng smash training from Pulilan, Bulacan to Tarlac City guys. At tingnan natin, kare-release lang actually ng mga ibon. So malalaman natin yan guys kung ano ang ipapalo ng mga ibon na ito ngayong nagbabadya ang ulan. Actually along the way, umuulan na yan guys. Pero titingnan natin kung makukuha nila sa tamang speed ang kanilang pag-uwi. Lumilipad nga ng gabi. Ano pa kaya kung umuulan, di ba? Ang gabi ay mas zero visibility compare sa ulan. So tingnan natin guys. Smash training from Pulilan, Bulacan to Tarlac City. Let's go! So kita nyo naman ang panahon guys at talagang umaambon na yan guys. So ito ang pinaka-exciting na part ng pagkakalapati yan guys. Ang mapauwi mo ang kalapati mo from training pa lang. Isa ng malaking advantages para sa iyo bilang isang puncher na makapagpauwi ka sa training pa lamang. Dahil nasabi ko nga from my past vlog na kapag ka ang ating mga ibon ay nirelease na or lumabas na sa kulungan natin, hindi na sa atin ang mga ibon. Sapagkat ito ay pag-aari na ng kalikasan. So nasa motivation natin yan guys kung paano sila umuwi. At kaya nga nasusukat dito kung paano natin sila alagaan. 7:53 AM ang ating oras. At ang forecast nga no. Klarong-klaro guys ang forecast. 8:24 1.3 pang speed. So 8:29 1.2 na lang. At tingnan natin kung anong oras darating ang mga ibon na ito. Masusukat dito ang abilidad ng mga ibon sa kanilang instinct ng pagpapauwi o yung tinatawag na homing instinct ng mga ibong pangkarera, even though may mga ganitong pagkakataon na masama ang panahon. So oras guys 8:06 AM. So abang-abang na tayo guys by 8:25 1.3 na ang speed. So last time nag-speed din ng 1.3 ang mga ibon na to. So let's make it sure right now kung sila ba ay gagawa ulit ng record. Sabagay napakalapit pa lang guys ng Pulilan. It's just almost 65 kilometers away land travel from here to Tarlac and up to Pulilan. So maaaring napakabilis naman yan para laruin lang nila sapagkat napakakondisyon ng mga ibon na to guys. So let's wait and see at abang-abang lang tayo up until na makarating ang ating mga ibon na hinihintay dito. So ayan guys, ang area medyo malinaw na ang paligid. Pero sa dadaanan nila ay talagang madilim pa yung paligid guys. So ito ang exciting ng pag-aabang sa mga kalapate. So ayan, at sarado pa ang kanilang loop. Paano kung darating sila, sarado ang kanilang loop. Guys, may mga rumoronda na, pero yan ay galing lang dito sa mga tabi-tabi. Pero hindi nangangahulugan na ang atin ay paparating na rin. Daanan na guys ang mga ibon. Ayan, napagkarami-rami. Kung nakikita ninyo, ayan. Ayan, dumaan na rito guys ang mga ibon na isang kumpol. Ayan. So syempre, ang letter H ng father and son ng JNH, ayan, nag-aabang na, pangiti-ngiti pa. O syempre, kahit na bagong dating ang ating daddy, ayan, ang ating kalapatids na talagang excited na excited kada umuwi ang mga ibon. Galing pa sa trabaho yan guys, parehas ko rin. Panggabi kami na pumapasok, pero nandito kami ngayon nag-aabang ng kalapati. Ayan, meron pang napabalik sa isang kumpol na yan. Ayan guys. So napaka kondisyon ng mga ibon guys. At napakasarap magabang kapag umaga na may mga toss na mga ibon guys. Marami lumilipad. Tatlo. Ayan, so kanino kaya itong mga to? Ayan, dito nga last year. So sa tingin nyo guys, ito na kaya ang inaabangan natin. So dyan lang pala sa tabi-tabi. So abang-abang na tayo guys. Time check 8:23 guys. So 1.3 na ang speed dito guys. So abang-abang na tayo at maghanda sa mga paparating na ibon. At merong mag-dog fight. Ayan, ano kaya ang ibon ito? Tingnan natin. Philippine Airline guard.
So ayan, kanya-kanyang pwesto kami ng mga kaibigan natin dito. Kami ay nandito sa ibabaw ng bubong. So abang-abang tayo guys at mukhang paparating na ang mga ibon. Ayan guys, yung marami kanina may bumabalik. So isa yan sa mga kumpol-kumpol na dumaan kanya rito at napatangay sa parting north. Kaya bumabalik sila. Diyan nangyayari ang imbis na panalo ka na at nakikisunod-sunod lang yung kalapati. Kaya ang kalalabasan, imbis na nauna ka, nahuhuli ka, inahatid nila yung nanalo. Malayo pa yung hinatid nila. So yan ang advantages ng malalayo ang loop minsan. Kahit na first drop yung nasa unahan, pwede ka pa ring manalo kahit na nauna na silang nakapag-clock. Ayan guys, talagang bumabalik ang mga ibon guys. Ayan, kung inyong nakikita, ayan, ang daming ibon bumabalik. Kung kanina papunta silang north, ngayon papunta silang south. So ibig sabihin yan guys ay natangay ang mga ibon sa south papuntang north. Naghatid sila ng panalo. 1-2. So time check, speed 1-2 nito guys sa 8:30 in the morning. So abang-abang na tayo guys. Any moment ay pwede nang sumulpot ang mga ibon na galing sa Pulilan, Bulacan. So konti pa lang naman ang mga nakikita natin dumaan. Ang mahirap nito, kasama ang mga ibon doon sa mga dumiretso sa norte at sila ngayon ay bumabalik lang dito. Sana magkaroon silang ability na nagbe-breakaway sa bawat kumpol ng mga ibon na lumilipad. Yun ang may mga malaking chances guys na manalo. Ito, may dalawang papadating dito. Nawa ay 3 sila guys. Ayan, hindi pa rin. Ayan, tumutupi sa malayo. So malayo pa lang guys at makikita mo na talaga na yung mga ibon ay nakakatuwa. Ayan, meron pang 5, 6. Ayan, nakakatuwa lang guys na makikita mo ang mga ibon. Ito, meron na rito guys. Mukhang ayan. ayan, bumabalik. Mukhang dito nga yata ang ibon na ito. So tingnan natin. Maaaring nasiraan siya ng pakpak sa mismong truck. Wala, sira yung pakpak niya. Ayan. So ayun, dumapo na nga doon sa may parting mataas na bahay. Ayun, dire-diretso doon. Ito pa ang isa. Ito guys, mukhang may sinasabi ang paparating na ibon na ito. Ayan, umiikot lang dito guys. Wala pa Harris, wala pang ano. Wala pa lang away. False alarm ba ito? O ito na ang isa sa mga inintay natin? Kaso, kababa rin speed, 1-1. Wala kay Remy. Wala ba ito kapas? Kapas, no? Pating. Pasok ka, yung may speed 1-3 ang kuya boy. Ayan. So ayan guys, at may paparating na tayo at umiikot-ikot na dito sa paligid. Bitin niya po. Ayan, at marami na ang mga lumilipad. Ayun o, tinigya pa ito. So oras 8:36. So 1-2 plus pa rin, 1-1 plus pa rin guys ang speed nito. Sinabihan pa ka rin o. Ayan o, mintas niya pa. Ayan, at medyo nabitin pa sa ronda ang ibon. Kaya lumilipad pa siya. Pasok ka, yan o. Ayan, at nagkukumpulan na guys ang mga dumarating. Ayan, dumadaan, nakikita nyo naman. Ayan. At isa na sa ating hinihintay ang dumating. Ito, sumama pa din o. Sumama pa sa pagkarami-raming ibon. Ayan. May bitin niya pa pinggula. Baka mauna pa. Ay, tangga rin o.
Baka mauna pa ang isang paparating dito na ibon. Ay, ito, diniretso pa ka rin. So guys, nandito na yan. May nagdo-dog fight dito guys, galing sa Mayrayo. Ewan ko lang. Ito, kanino kaya ito? Ay, ito, Kuya Boy, may bitin niya pa, itang ka rin, no? Ayan guys, ang nag-iisang yan kung inyo nakikita. Lumayo pa siya ng todo. At mukhang bitin na bitin pa sa liparan. Ayan, kung inyo nakikita, yan, yung tuldok na yan na isa. Siya yan. Breakaway na, oh. Ayan, humiwalay na siya. So, ito pa, paparating. Ayan, oh. Ayan guys, kung inyo nakikita yan guys, ayan, yan, yung isa nag-isa na yan. Ayan. Mag-breakaway niya po, may bitin niya po. At mukhang bitin pa sa liparan ng ating mga ibon. Sana. Oh. So, ayan, at napakagandang tingnan guys ng kanyang pagbaba. Medyo nailang pa siya dahil nandun si ang pag-dog fight. Ayan. Dapat taligag yan. Ayan. Pasok ka. Alright, so that's it guys. One down at kita nyo naman guys. At dire-diretso na siya sa pagpasok 38 sa kanilang lock. So 1-1 plus ang speed niyan guys. So 838. First, okay, first down is to 838. Kung titingnan natin guys dito kung ilan ang speed ng 838, let me see and let me check. 1-1. Alright, for the speed of that 838, so that is 1,000 plus pa rin guys ang kanyang speed. Although hindi pa naman na ano dito ang speed guys dahil malapit lang. Dahil ang mga ibon yung kanilang resistensya ay sobra pa. Kita mo nga nandito na ang ibon pero lumipad pa ng pagkalayo-layo dahil nga malapit pa lang. So after 5 minutes guys, wala pang sumusunod. At panaka-naka na ang mga dumadaan guys dahil dumilim na naman ang paligid. So ayan guys, at may biglang humiwalay. At nanggagaling dito sa parting eastern ng province ang mga ibon. Dahil umiiwas nga sila guys kung saan ang maliwanag, doon dadaan ang mga ibon guys. Ayan, dumaan ang pagkarami-rami. So nanggaling sila sa north. Sabi ko nga sa inyo guys, ang mga ibon alam nila kung saan sila dadaan. Kahit na dire-diretso, kung yan ay madilim, hindi nila dadaanan yan guys. Kaya nga sabi ko nga kay Jeff, huwag siya mag-alala at malapit lang yan. Umuwi man yan ng pagkatagal-tagal, uuwi at uuwi yan. Ayan guys, nakikita nyo ang kulumpol ng mga kalapati ay dumaan. Ayan. Ayan, so alam na kung saan papunta ang mga ibon na yan. At hindi mo alam, sumama na pala dyan ang ibon mo. Dahil napabarkada sa marami. So ayan guys, nagdadaanan na ang mga ibon. So alam na guys kapag may humiwalay dyan, alam na kagad kung kanino yan. Kita nyo guys ang dilim ng paligid. At ang oras, ayan, 8:51 na guys ng umaga. So usually ay mainit na kapag ganitong oras, pero sa ngayon ay hindi pa rin dahil nga sa masama ang panahon. So pulilan pa lang na smash ng mga ibon. Ayan, may tumutupi na guys. Ang sa sports na to guys, talo ang inip na naghihintay. Ayan, at may tumutupi rito guys. Ano kaya ito? Mukhang dito na nga ito. Ayan. So saan ka pa? Si Netoy. Yun ang sinasabing lang Netoy. Pero napakalupit ng tama nga yung sinabi ko guys, nang gagaling sa eastern lahat ng ibon. Eres, pasyok. Pero tingnan nyo guys, halos hindi napagod ang ibon. Buwan tayo.
Yan ang nasasabi ko guys sa mga ibon na kondisyon. Ayun. Stick, Eris. So nandyan na guys at pumasok ng dire-diretso. So ayan guys, at ang arrival niya dire-diretso pa sa tabi namin guys. Ay man niya pagal. Yan, kita nyo guys, galing yan sa Pulilan. So that is 8:51 AM. At niya pang kayabi. So ayan guys, at mukhang paparating na ang Galing isa. Galing na Teris, yung checkered may kasama pa. Ayan, may mga kasama pa silang Rumonda. Ayan, Black check, Eris. lumayo pa rin siya guys at nagmamana yata ang mga ibon dahil puro barako sila. Napapasama sa mga babae. Ay, tinugya pa ka rin. Mukhang may pinagmamanahan ng mga ibon na ito. Pinawali na yan. Ayan pa, meron pang isa. Ayan. Ayan yung black check. Ayan, at nag-breakaway na siya. Oo, tinugya pa ka rin kahit may bitin niyo po. So yung brown pa ang wala niyan, no? Bikot pa. Sabi ko nga, wag mo nga asahan na mabibilis ang mga ibon mo ngayon. Ayan, no? Dahil nag-iikot ang mga ibon mo. Hindi pa talaga sila uuwi sa ganyang Ayan na, pagkakataon. pito ka. Ayan na yung black check. Alright, so ayan ang kanilang iniintay na isa. Kaya pito ka. At ayan, nagdadaanan na. Ang dami na guys. At medyo nabitin pa ang ating black check. So tingnan natin guys kung lahat sila magaganda ang arrival. Pipiliin ko ang isang pinakamagandang arrival. Ito ng pula ang red bar. Ayan na. Ayan, Ayan na. Alya, kaya Bene. Ang kaya Bene namin din, blue bar. Ang kanyang na-inlove sila sa isa't isa. Ayan. Kaya Bene. Ang Kuya Michael niya. Huwag kang sasama dyan. At Pasok ka, Eris. kita mo naman guys at biglang bumuelta pagkatawag niya. Magpasok ka. Akin na, hagis mo. Alright. Tingnan nyo naman guys. At that's it. So yan guys ang sinasabi nilang motivated ang mga ibon. So kita nyo naman guys, mukhang bitin na bitin at hindi sila masyadong hinihingal. Kita nyo tong dumating na to guys at galing pa yan sa malayong karera at inihatid ang mga nasa mga malalayong lugar pa. Mabasa, medyo mabasa yan. At kita nyo nga, smash nga ang laban, sabi ko nga sa inyo. Kaya tingnan nyo naman ang ibon at medyo basa ang kanilang pakpak. So ito pang isa, ito na ang Eris, ayan na. stick! Stickan mo! Para magkasasanay. So ayan guys, at medyo namahinga ng konti. Alright. Kailangan mong stickan So pagdating. pumasok na kaagad. Huwag niyong pa-stay sa labas. Ano mo? So that is 8:57 guys sa pagdating ng pangatlong ibon. So isa na lang ang ating iniintay guys. Ay, Eris, nakabiyasa. So ayan na nga ang ating si Harris, ang letter H ng JNH. Nasa loob ng kulungan guys, nakaupo. At kinakausap isa-isa ang mga ibon. Tinatanong bakit ngayon lang sila. So nakita nyo guys ang mga ibon na bagong dating. Hindi mo kakikitaan ng anumang pagod. Hindi mo lang yan ng flight. Buwan kasi ganda ng flight nyo. Eto ang red na isa guys at dumating na nga siya. Galing north. Oh. Tulad nga ng sinabi ko guys at nanggagaling sa north ang mga ibon. So that's it guys, dire-diretso sa Limberan. At sa ano talaga, sa landing board talaga siya bumaba guys. Yung tubig niya. Tanggalin mo muna. So tama nga yung sinabi ko guys, di ba? Hindi ako manghuhula guys. At sinasabi ko lang kung ano yung mga karanasan ko bilang isang puncher. Kaya kita mo pa ang mga iba galing pa ng north at naghahatid.
Ayan. So umuwi sila pabalik. Dito sila dumadaan. Eto na guys, at ang ibon na ito ay naghatid pa. Apin niya tambat ka rin sa vlog mo. Ayan. Ayan na siya guys, at alam na alam mo ang kanyang pagtupi na talagang tiga rito nga ang ibon. Alright, so kita nyo naman guys, at akala mo ay bitin na bitin ang mga ibon. Wala sa kondisyon. Hamak mong nandito na ay bumabalik-pat, pumupunta sa kung saan saan. Ganda na ang kanyang dog fight guys. Hindi, bababa yan pag nandito para masanay. Kahit nag-aantay tayo, dito tayo. Okay, okay lang. Para masana yan. So kita nyo naman guys, sa landing board kagad ang dapo niya. So centrum complete guys, centrum complete, 5:5. Andun na, bumaba na. So ang last drop natin is 9:06 AM guys. So not bad. Ang 900 ang 9 AM ay 900 pa yata guys. So ano, ang speed niya 800 pa dun sa 9 AM. 9 AM. So that is 800. 700. No, 700. So eksakto pa rin siya guys, at pumasok pa rin sa clocking, although 700 plus. medyo nahuli dahil nga naghatid-hatid pa. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag malapit pa ang training ay wag mong asahan na mabibilis talaga ang ibon. Kita nyo naman guys, Spider-Man. Ay, para sa lang. Para sa sila, ayun ang gaabangan natin yan. Yun lamang guys, ang inyong lingkod ay nag-update. Nawa ay nagustuhan ninyo ang aking mumunting content sa araw nito. At abangan natin ang pinaka-abangan nating karera dito sa South. So yun lamang guys, at always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our life. Bye for now and God bless.